Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Okay. So isa pa na sa sa hearing sa Monday, January 19, sabi ni Senador Ping Lacson, napanood ko yung interview ninyo kay Ping Lacson eh. Talagang ikaw pa yung nagtanong sa kanya tungkol doon sa sinasabing witness kay Romualdez. Ano ba talagang doon? Anong sabi ni Senador Ping Lacson doon? Well, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, may lalabas daw na testigo na nililink yung isang bahay o mansyon ni Speaker Martin Romualdez kay Diskaya daw. No? Kaya isa yan sa abangan natin sa Lunes. No? Kung ano yung laman nung binanggit ni Senator Ping Lacson na ugnayan between Diskaya and Speaker Martin Romualdez, specifically sa isang bahay o mansyon. Hindi naman siya nag-detalye. Pero ang nakakaano lang dito, napanood ko rin yung interview kay Junvic Rimulya. Sabi ni Junvic Rimulya, mukhang may sulid na daw na testigo ang kapatid niya. Rine-refer niya si Ombudsman Buying. Na solid na daw na testigo laban kay Romualdez. At nabanggit pa, ewan ko kung napanood mo yun, Nald. Sabi niya, ang estimate na posibleng nanakaw ni Saldico ay mga $1 billion. $1 billion. So, ngayon, 59 billion pesos. 59 billion. Pero mas malaki daw doon. Sigurado mas malaki doon yung kay Romualdez. Kasi ito yung boss ni ni Saldico. Nag-ano lang ako, bakit si Lacson, Romualdez ang napasok si Romualdez sa gusto niyang imbestigahan. Tapos si Junvic naman nababanggit na rin si Romualdez. Si Buying naman nung January 15, ang sabi niya, abangan nyo next week. Mayroon kaming update tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Siya, sabi niya, bakit medyo biglang lumilitaw ang ni Romualdez ngayon? Well, una ay nung unang lumabas yung pangalan ni Martin Romualdez nitong more than 2 months ago ay si Saldico ang nagdidiin sa kanya. Di ba? Ikalawa ay dito sa testigo nila Marcoleta, sila Gutesa, ay pangalan din ni Speaker ang pinapalabas nila. Pero ang sabi ng ICI, batay sa kanilang mga ebidensya at saka testigo, walang strong evidence labang kay Speaker Martin Romualdez. Yun naman ang sabi ng abogado ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ang tingin nila ng abogado, safe si Martin Romualdez. So, wag mong kalimutan si Babe Singson ng ICI nung panahon na yon, 2 months ago, at saka si Secretary Vince Dizon ang nag-recommend sa Ombudsman na kasuhan si Speaker Martin Romualdez. Meron pa silang kahon-kahon na ebidensya na ipinakita sa kanilang press conference. So, parang may mga pinanggagalingan at pinaguhugutan itong sila Babe Singson, Vince Dizon, Ombudsman Boying Rimulya, John Vic Rimulya, Senator Ping Lacson, na perhaps hindi pa natin mga alam. No? Pero inuulit ko, ang sabi naman ng kampo ni Speaker Martin Romualdez, kung ang kanilang ebidensya ay yung kay Gutesa na hanggang ngayon ay missing, no? At yung kay Saldico na walang legal basis dahil wala naman siyang official affidavit at wala siya rito, mahina daw yung kaso laban sa kanya. No? Kaya kung may ibang whistleblower o testigo, sila Senator Ping Lacson, si Boying Rimulya, etc., na hindi si Saldico at si Gutesa, tingnan natin sa Lunes. Baka dun sila nang gagaling. Attorney, marami pa tayong hindi alam eh.
dito sa mga sinasabi nilang mga testigo at ebidensya. No? Ang ano ko lang, Nald, bakit ang kampo ng Duterte, lagi naman nilang sinasabi na si Martin Romualdez ang kumbaga halos mastermind dyan pagdating sa kamera, parang ano niya lang yan, tao niya lang yan sila Saldico, at pagdating dyan sa mga anomalya na yan, yan ang magka-partner, si Saldico at saka si Romualdez, pero ang boss dyan si Romualdez. Yan din yung sinabi noon ni di ba nung mainit pa ang ulo ni Chis Escudero nung nadadawit na siya diyan sa mga anomalya na yan. Sabi ni alam niya daw ang nasa likod ng lahat ng yan, si Martin Romualdez. Pangalanan niya na daw si Martin Romualdez. Ganon din si Villanueva. Ganon din si Marcoleta, lagi Martin Romualdez. Pero bakit hindi kahit si Amy Marcos na pinsan ni mainit ang niya diyan kay Martin, pero bakit hindi sila nakakapaglabas ng mga ebidensya? Samantalang alam naman natin ang network din nila, di ba? Matindi rin ang network niyan. O bakit Nald? Bakit hindi sila nakakapaglabas? Sinubukan nila, di ba, yung kay Gutesa. Sa kanila nang galing yun eh. Di ba? Yung kay Gutesa. Kay Marcoleta yun, kaalyado nila. Yung kay Saldico, mukhang sila naglabas nun. Di ba? Isinabay nila doon sa bago nung rally ng Iglesia ni Cristo. Di ba? So, sumubok sila. Ang problema ay hindi nagkaroon ng traction or kulang sa prima facie evidence. Halimbawa, nawala si Gutesa, maliban pa doon sa merong mali doon sa kanyang ang tawag doon, yung testimony niya, yung pag-notarize. No? So, not for lack of trying. No? Sumubok sila. Pero ikalawa, baka naisip nila, ipabayaan natin mag-away-away yung mga kalaban natin. No? Sabi nga ni Napoleon, don't interfere when your enemies are making a mistake. To paraphrase that, do not interfere if your enemies are fighting among themselves. So baka ganun yung ikalawang dahilan nila na pabayaan na natin, nag-aaway-away sila-sila. No? So yun yung posibleng dalawang dahilan kung bakit tahimik sila ngayon. No? Hindi nagkaroon ng traction at saka prima facie evidence yung kanilang mga banat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.